gising ka na pala. Bakit ano nangyari? Ba't hinihingal ka? Wala, Nay. Okay lang ako. Nay, mukhang masarap na naman yung niluluto mo. Tara na, kakain na. Mukhang mapalakas na naman ang kumain yan, eh. Asan nga pala ang kapatid mo? Tawagin mo na. Ay, naku, Nay. Alam mo naman si Bash, tulog pa yun. Sige, tawagin mo na doon. Sige po, Nay. Bash! Gising na! Uy! Ayaw mong gumising, Ito naman yan, ate. Gumising ka na kaya? Late ka na kaya? Gising na ako. Nakaluto na ba si nanay? Oo, nakaluto na. Sakto, nagugutom na ako. Ikaw, pag talaga pagkain. Ayan na. Kain na. Tapos na ako. Alis na ako. Kailangan ko na mag-report papers. Sige. Oo nga pala. Kailangan na natin magbayad ng kuryente. Sige, babali na muna ako kay boss. Ako nang bahala. Huwag na kayo mag-alala. Huwag ka nga tawag ng tawag. Oo na, malapit na ako. Sige na. Alis na ako. Kailangan na sa trabaho. O kayo naman, magsikain na kayo. Baka mahuli na kayo sa klase. Pasensya ng mga anak, kaya lang ang nahihanda kong ulam. Ano ka ba, Nay? Okay lang yun. Sarap-sarap kaya nitong tuyo. Tsaka di ba paborito namin ito ni Bash? Tama. Kayo talaga, mga nagbibiro pa. Nay, ako na po bahala dyan. Ako na mag-uuro ng mga pinag. Nay, sabi ko naman po kasi sa inyo, sa pampublikong paaralan nyo na lang ako pag-aralin ng senior high school. Tuloy, kayo pa yan ni tatay ang nahihirapan. Bakit po kasi gusto nyo akong pag-aralin sa STI? Alam mo anak, oo mahirap tayo. Pero kung para lang sa edukasyon yung magkapatid, handa kami magsakripisyo ng tatay mo. Tsaka naniniwala ako maganda ang edukasyon ng kalidad sa STI. Napanood ko nga yung commercial nila na, ano nga ba yun? College ready, job ready, at life ready. O, diba? Tsaka anak, may voucher ka naman eh. Naku, Nay, bentang-benta naman sa iyong life ready. Siyempre, gusto ko naman masigurado ang edukasyon yung magkapatid. Tsaka, alam niyo naman na yun at yun lang ang pamamahal ko sa inyo pagdating ng panahon. Oo nga, ate. Kapag may mawi sa'yo doon, sabihin mo agad sa akin. Ako bahala sa mga yan. Hoy, loko ka. Ikaw nga, mag-aral ka muna. Mamaya may ligaw ka na dyan, ha? Wala, ate. Wala kaya. Mabait kaya ako. Sige po, Nay. Alis na ako. Bunso, una na ako. Bye. Sige, ate. Mag-iingat ka. Ingat, magtuturo ka ba ulit sa mga bata ngayon? Opo, Nay. Sige, susuportahan kita dyan. Tulungan mo yun at kawawa naman yung mga batang iyon. Sige po, Nay. Teka lang, anak. 2 buwan ka nang di nag-uniform. Mamaya, ayos lang ba yun? Okay lang po yan, Nay. Sige po, alis na po ako. Sige, mag-iingat ka palagi, anak. Para po. Bayad po. Iya, kulang ang bayad mo. Hala, di ba po, 10 piso lang pag sa likod nakaupo, Mano? Hindi yan, nagmahal na kasi ang krudo. At ang layo na po ng galingan natin. Manong, wala na po kasi akong pera dito eh. Sige na po. Sige na nga. Tumutulong po kasi ako sa mga bata. Mukha namang mabait ka eh. Sige na nga. Sa susunod, sakay ka na sumakay ah. Sige po. Para mapagputuloy mo ang mga ginagawa. Salamat po, Manong. O, teka iya. Masakit ba sa'yo? So, dali kita sa marami ng kilit ka dito. Hindi po, Manong. Okay lang po ako. Salamat po. Asa na kaya yung mga batang yun? Erika! Ate Angeline! Oh, nasa na ibang mong kasama? Nandun po yung Mabuti, magtuturo ako sa inyo para may panibago ulit kayo sa mundo. Okay lang po. Kayo po, kamusta na po Okay kayo? naman, medyo maraming ginagawa sa school, pero okay. Ate Angeline! Ate Angeline! Buti ko nakakapin mo kayo. Siyempre naman, kayo pa ba? Alam niyo namang mahal ko kayo eh. O tara na, upo na kayo. May
pagpasensyahan niyo na. Yan lang yung nakayanan ko. Kasi sa kami na ang ginagawa niyo sa akin. Ayun naman, tama na nga drama. Pinapaiyak din naman ako eh. Sige na, magtuturo na ako. Maya-maya papasok na rin ako. Pero huwag kayong mag-alala, babalik din ako pagkatapos ng klase. Alam niyo ba, ang kwentong ito ay tungkol sa wika ng pagmamahal sa kapwa. Basta, galing ka sa party. Pasensya ka na, doon nakasama ko. Ayaw busy. Okay lang, mamaya magkakalit ako. Sama ka? Sige, huwag lang ako dyan. Nakamuna ako din ng libro ah. Dapat sila, lagi kang pinagkakalit sa akin. Kaya mo kasi sa akin. Ano ba? Oh, okay na ka na pumasok. Para ba kain? Kain muna ako. Dahil nakakainin ng mga gusto mo ba? Hindi ka na. Hindi na, kaya ako kanina. Nandito kasi si nanay na. Tuyo! Sige na, mukha na ako. Ingat. Ganda ng sapatos mo ah. Angeline, sa tingin ko may kailangan tayo pag-usapan. Diba? No? Tara, sama ka sa akin. Nasaan yung pinapagawa namin proyekto namin sa'yo, ha? Ay. Alam niyo naman kasing hindi pwede yun eh. Ayokong gawin. Hindi pwede. Alam niyo magagalit ang guro natin kung nalaman yung ginawa ko yun. Hindi ka ba natatakot sa akin? Hindi ako natatakot eh. Siguraduhin mo na, sa susunod na pagkikita natin, magbibigay mo sa amin yung proyekto. Naintindihan mo? Gusto na kayo. Oh, anak, ano nangyari? Sino ko sa inyo? Wala po po. Binasa na lang ko, nasawahan po ako. Hindi ka pa ba nakapamili ng uniforme? 3 buwan ka nang nakapag-uniforme ah. Hindi pa po eh. Sige po. Punta na po ako sa bahay niyo. Samahan kita? Hindi na po ma'am. Ayos na po. Salamat po. Uy, uwi ka na ba? Umiyak ka ba? Hindi. Masakit kasi yung mata ko na puhinga ako. Sigurado ka? Oo, sigurado ako. Sige, tuloy tayo mamaya. Sige. Okay ka lang ba? Biro lang.
bata, eh, pwede po itong patawad. Marami na makukuha siya. Kahit po sa ganito kaliit. Salamat po. Buti na lang, nakahanap tayo ng mas mura. Kaya nga eh, yun lang din yung sumakto sa pinag-ipunan ko. Mga bago pa naman po. Nagustuhan kaya yan ng mga bata. Oo naman, magugustuhan nila to. Pinag-ipunan ko yan. Uy, ay, Kuya Sir, Ate Angeline. Wala po po, Ate Angeline. Sinama niyo po si Kuya Sir kasi tagal na po namin hindi po siya nakakita. Kayo naman, gusto nyo ako agad makita. Wapo kasi ako, di ba? ikaw talaga puro kabiro. Wow, ang dami-dami naman po niyan. Para sa amin po ba yan? Oo naman, syempre, para may mapaglibangan kayo, tsaka para may bago kayong matutunan. Ate Angeline. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Sigurado ka? Sige na, magbasa na tayo. Sigurado ka, ha? Masaya ba kayo? Opo. Oo, paano ba yan? Mauna na kami. Hindi na kayo. Oo, baka inaanap na kayo ng mga magulang nyo. Bakit po, Kuya Sir, Ate Angeline? Salamat po. Pasalamat po. Tara na. May napapansin ba kayo? Parang di ko yata nakikita si Ate nila. Ano na walang baon? Diba? Bakit ba? Magandang umaga. Pare na kayo ako. Bago ka magsimula ng klase, meron kang nakakaalam sa inyo kung nasan si Angela. Ilang araw na siyang wala. Nag-aalala ko na baka bumagsak siya sa iba niyang asignatura. Sino ba ang malapit niyang kaibigan dito? Si Sid ko ata. Ano po kasi may nangyari pong masama sa bahay nila. Nabutan po kasi ni Angeline na nag-aaway yung magulang nila. Walang baon yun. Bakit? Alam ka ng dahilan. Nauli po kasi ng nanay ni Angeline yung tatay niya na binasama po ibang babae. Kaya yun po, nanagnan niya po gano'n. Sinumpong po tuloy ng sakit si Angeline. Natawag siya sa puso. Nasa ospital siya ngayon? Opo, tinakbo po siya agad sa ospital nung nangyari yun. Buti nga po naagapan eh. Ilang araw na rin po nakakalipas nung nangyari yun. Huwag mo gawin tunay dyan! Pwede ka kumanak natin! Ang ingay-ingay! Mga manloloko! Ang kakapal na mukha niyo! Ikaw! Ikaw! Nagawa mo bang mag-asawa? May asawa ka na ba? Buntis siya! Saan ba ako nagkulang? Kapalit-palit ba ako? Tay! Tay! Bakit mo ito nagawa sa amin? Bakit? Hindi nyo na mababago desisyon ko! Tay, hindi pwede! Hindi Mahal pwede! ko siya, Tay, pamilya natin dahil sa kanya! Buntis siya eh! Hindi pwede! Alam, ano nangyayari?
puso at ito po'y malala na. Maliit na lang po ang tsansa na mabuhay pa siya. Pero kung maaga po natin ito naagapan, masusolusyonan pa po natin ito. Kailangan po natin ng magbibigay ng bagong puso para sa kanya. Hindi ko po alam, Dok. Wala naman po siyang napabanggit sa akin. Pakiusap po. Gawin niyo po lahat ng makakaya niyo po. Sige po, nanay. Operasyon na lang po ang tanging nating pag-asa. Ipagdasal na lang po natin siya. Salamat po. Magiging maayos din ang lahat, Nay. Gagaling din si ate. Tiwala lang tayo sa Panginoon. Ano nangyari? Si, paano ko nalaman na nandito kami? Ano ba sa inyo yung sinabi mo ng aming bahay niyo? Sabi ng doktor, may sakit daw siya sa puso. Kailangan daw siyang operahan. Huwag mag-alala. Nadalawin ko lagi ang anak niyo. Salamat, Sid. Ganun ba? Sige, sabihin ko agad sa ibang puso. Salamat sa impormasyon. Sana ay mabuti agad ang kanyang kalagayan. Naku, nagpapaawa lang yun eh. Diba? Oo nga. Ano papa? Yan talaga ang sama ng galing niyo. Sama na ang kalagayan ng tao. Hindi na kayo. Shi, tama lang. Masama na ang ginagawa ko niya. Paano kung isa pala tayo sa kanila? Bakit nagtatanong ang kalagayan nila? Bakit hindi kaya natin dalawin si Angeline para makabawi tayo sa lahat ng ginawa natin sa mga Tama nga kayo. Mali kami sa mga ginawa namin pang-aapi sa kanya. Pero sana bigyan niyo kami ng pagkakataong magbago. Ngayon, handa na kami magbago. Sige, sasama kami sa pagdalo sa kanya sa ospital. Kamusta naman po yung kalagayan ni Angeline? Hindi naman siya, Ina. Hanap ako po yung mga klase namin. Gusto daw po nila makita si Angeline. Pasensya na po kami sa mga kalagayan. Ayos lang ang mga anak. Mabuti natutunan nila mga pagkakamali. Alam ko, dito lang sila palagi. Hanapin ko nga sila. Tara. Kuya Sid! Ito na po si Ate Angeline. Gustong-gusto na po namin siyang makasama sa pagbabasa. Ay, wala si Ate Angeline eh. Pero kayo mag-alala. Nandito na ako mag-alala ko. Tama! Tulungan namin kayo. Mamaya pag nasa mag-aaral, kakain tayo. Kakain kami! Tara tayo! Tara, mag-aaral tayo! Tara!
tatay? Si Bash. Nasa ospital tayo, anak. Huwag mo intindihan ang tatay mo. Nandito lang kami para sa'yo. Kailangan mo daw ng operasyon. Huwag po kayong mag-alala na kakayanin ko. Natatakot na ako sa pwedeng mangyari, anak. Ayoko mawala ka. Anak? Anak? Bash, tawagin mo ang doktor! Anak! Anak! Anak, ano nangyayari, anak? Ate, Anak! Bash, tumawag ka ng doktor! Anak, ano nangyayari, anak? Anak! Anak, huwag mo kaming iwan, anak! Angeline, lumaban ka, anak! Anak! Dok, gawin niyo po lahat! Dok! Angeline, lumaban ka, anak! Ha? Ano po nangyari? Baka po may nangyaring masama kay Ate Angeline. Anak, masayang-masaya ako sa mga narating mo. Galing, Nay. Tandaan mo lang lagi yung mga sinasabi ko sa'yo. Ako, Nay, hindi ko ako magsasawang tumulong. Tandaan mo yung mga sinasabi ko sa'yo palagi. Opo, Nay. Masayang-masaya ako dahil kahit ang dami natin pinagdaanan, nanatili pa rin tayong matatag. Salamat, Nay. Humigit kumulang 7 bilyong tao dito sa mundo, iba't ibang disposisyon sa buhay, mga kwentong nasimulan at ngayon matutuldukan. Ang pagtulong sa kapwa ay isang gawaing hindi matutumbasan. Sa pagkakaisa ng aking mga kaklase, ay nabigyan namin ng pag-asa ang mga puso ng bawat batang naging saksi sa tunay na wika ng pagmamahal sa kapwa. Magandang umaga. Kain na rin mo. Salamat. Angeline, magaling ka na ba? Wala ka na bang ibang nararamdaman na hindi maganda? Opo, maayos na po yung kalagayan ko. Salamat po sa pag-aalala. Siyempre, estudyante kita. Kung hindi ko pa tinanong sisig, hindi ko pa malalaman na may sakit ka pala. Tsaka, nalaman ko yun sa kanya na nagtuturo ko para sa mga bata sa parke. Kaya naisip ko na gumawa tayo ng organisasyon na magtataguyod sa mga bata hindi nakapag-aaral. Gusto ko yan, ha? Gusto ko yan? Kaya din natin pangalanan yung organisasyon natin ng barya para sa libro at basa sa para sa unlad ng kinabukasan. Pwede! Sigurado pong matutuwa sila. Ba't kaya hindi natin sila puntahan mamaya pagkatapos ng klase? Sige na! Ang lahat ay nagsisimula sa maliit na bagay, at kami ang nagsisilbing patunay na ang pagmamahal ay pinakamalakas na panlaban sa lahat ng hamon ng buhay. Buti naman po, Ate Angeline, magaling ka na. Isang tagal na po hindi ka namin nakakasama. Naku, baka naman pinagpalitin ako kay Kuya Silvio. Talaga pagkagwapo, no? O sige, nandun na kayo sa mga klase namin. Kukunin ko lang yung mga libro. Tara dito, dali. Oo nga. Uy, best friend, tulungan na kita. Uy, alam ko tutulungan mo ako. Uy, may gusto lang sana ako sabihin sa'yo eh. Ano? Matagal ko na ito gusto sabihin sa'yo. Rico!
na gusto ko sana maging higit pa sa relasyon natin, maging kaibigan. Oo, ano sinasabi mo? Pwede ba akong manligaw? Ano kasi? Sid! Gusto ko sana sabihin, mahal na rin kita. Kaya, oo, pwede. Pwedeng pwede. Talaga? Ikaw mag-alala. Hihintay ako kanya. Sa pagtatapos ng isang istorya ay nakaabang ang panibagong kwento. Kwentong binubuo ng mga panibagong tauhan, tagpuan, at mga bagong karanasan. Isang kwentong mapupuno ng lungkot, bighati at iyak, ngunit sa huli ay makakamit ang tunay na kasiyahan. Barya para sa libro, basa para sa kinabukasan.